Pinupuntiran nila yung mga leader no nagrarally at yung mga nagsasalita tungkol dun sa nakaw na yaman, yung nag-deliver ng pera. Ang ano nitong administrasyon na to, while it may still be a cover, yung impeachment and probably to destroy Inday Sara, render her useless, hindi makatakbo yan sa 2028. Ang isa pang epekto hindi masyado nakikita ng mga tao ay yung the impeachment is also widening the gap, the division among Filipinos. Sa brigadang Pinoy Survivor at mga mamamayang Pilipino, saan man kayong panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao o sa abroad, kung nasaan man kayo, ay, nasa CR, magandang gabi. Enjoyin nyo lang yung kung ano man ang ginagawa nyo sa CR. Samut-sari ang mga kwento-kwento. Si ano muna, unahin ko na si nagtanong Josefina Uy. Josefina Uy. Sir, pwede bang ipaliwanag nyo yung topic sa Agarwood? Gusto ko sanang magtanim doon sa malit na lupa ko sa Leyte. Thanks. Maraming salamat. Thank you sa question mo, Josefina Uy. No? Para wala masyadong ik-ik, no? Yung pasukin mo yung dendrotonics, no? Dendrotonics na webpage. Excuse me, para yan. Dendrotonics na webpage. Dendrotonics, no? Pwede ka magtanong doon, pwede kang manood doon, kung may mga video doon, pwede kang basahin mo lahat. And from there, sa YouTube, para pasok lagi sa feed mo, lahat ng tungkol sa Dendrotronics, si Doc, nag-explain siya. Bits and pieces, yung pagtatanim, yung anong kikitain, etc. So roughly, I'll touch about it, no? Para ma-interest din yung iba nating mga kasamaan na gusto magtanim. Agarwood is God-given, endemic dito sa Pilipinas. There are about 21 species of agarwood, no? Agarwood na species, no? 21 known and about 9 ang documented na nandito sa Pilipinas. Tumutubo dito, Luzon, Visayas, Mindanao. Endangered species ang agarwood and therefore regulated yung pagtatanim niyan. Bawal nga kumuha ng mga buto niyan out in the wild, no? Regulated talaga. At yung nagtatayo ng nursery, may mga lisensya yan. There is a law, no? RA 9147 that specifically states na harvesting wild trees and collecting wild seeds is heavily restricted and under the wildlife law, no? And monitored by the DNR. So, lahat ng tungkol sa agarwood may permit. From yung lupa mo, i-register mo, may permit ka. Doon kayo matutulungan ng dendrotonics. No? Meron pa isa yung Australiano, sa Bukidnon naman yon. Nyak na. Basta, lalabas yan pagka sinerch nyo sa YouTube. No? And then, i-share nyo, tapos nun, panoorin nyo, para lagi, pagka meron sila, subscribe kayo para informative.
sila, they have gone a long way na pag-aralan na nila, etc. etc. And they have developed their own mga tatawagin mong technologies, pero actually it's not that maganda lang pakinggan technology, pero magtanim ka lang puno, magtanim kang puno, yung puno isang sangang gaganyan. So on my part ako, pagka gusto ko sumangay yung puno, kinakapong ko na lagi. Hanggang ngayon ginagawa ko yun, pagka may nakita ka malunggay, tanim kapunin, sasanga, mulberry o kahit kamote nga lang kahit anong tanim, kapunin mo, mafo-force na magsangahan, no? That's the pruning also. Pagka pinrun mo yung puno, matitrigger yung DNA niya na survival, kaya siya, magre-reproduce. So, ba tayo napunta doon? Balik tayo agarwood. Agarwood, ang siyam species ang nandito sa atin. Noong una, ang pinasisikat, Cumigiana, Aquilaria cumigiana. No? Ako madaling matandaan yon ng Cumigiana, coming no? I'm coming, gano'n. I'm coming. Parating na ako, masasama utak ninyo, ha? I'm coming. Cumigiana. Okay. Yung pinakasikat ay Malasensis. Madaling tandaan, malas, minalas yung mga unang nagtanim. Kasi yung mga tinanim nila, Cumigiana, ano ka kasi, gusto mo kasi kaagad makatanim Pero ang talagang pinaka-high value ay Malasensis, no? Tama ba yung pronunciation ko? Malasensis, Malasensis, endangered dati yan, no? So, nung I first found out about this agarwood ek 2016, 17 ganon. Nag-attempt ako na bumili. At that time, yung bibiling ko is 400 ang isang puno, 400. Hindi ako bumili. Sayo, lintik, ang mahal. Yung mga tinatanim ko noon, 2012 na lansones na lungkong, 150 yung isang sanga. Yung double rootstock, 300. Okay. So far, wala ako nadidinig ngayon sa kanila na double rootstock na agarwood. So, kung ako man ang masusunod, papagawa ko ng ganon. Lalo na kung controlled natin yung mother trees, no? Daming buto pagka tumubo yung ganyan, pag ganyan mo, para mas matulin ang tubo. Yun yung objective sa double rootstock, mas matulin. Mas matulin siyang, dalawa root system, no? Wala pa ako nakikitang ganun technology dito sa agarwood ek, no? And imagine if you have a double rootstock, kunyari meron kang 1 million na agarwood, 1 million na agarwood, 2 million, pag asawahin mo lahat yan, double rootstock lahat, and then pag tatanim mo, iba, single rootstock na lang. Yun yung mga pwede mong hintayin. Kunyari, 5 years. Actually, 5 years maikli lang yun Pero kung kunyaring yung iba kasi, itong dendrotonics, sinasabi nila, kaya nila ng 3 years lang, pwede ka na humarvest. Okay. So, base sa spacing nila, 833 na puno ang matanim sa isang hektarya. 100 by 100 ang isang hektarya, di ba? 100 meters by 100 meters. 1,000 square meters. So, didistansya ka kung 2.5 tsaka 2.5 no ang distansya, so 100 40 by 40, tama ba yun? So 1,600 800, so lumalabas ng 5 metro 20, 400. So, less than 5. Siguro mga 4.5 ang distansya nila para 833. Okay?
So, yung distansya, depende yon talaga sa ano eh. Ako noon na nagtanim ako ng nung sa Lanzones, ang advice sa akin, 6 meters ang distansya o 5 meters. 6. Pero ang ginawa ko, 4. 4. Yeah, 4. Excuse me, kasi nagkakaroon ako ng tawag doon? In between, no? Intercrop, no? In between. Tanim ako saging, okay, tanim ang papaya pa, etc. Para may pakinabangan habang hinintay ko yung puno na lumaki. Yung ganyan din yung agarwood. You don't really look at it. You cannot really call it the biodiversity pagka monocropping, like isang panay agarwood lang makikita mo. Single crop. Pero pagka nilagyan mo ng in between ng agarwood ng kape o ng ibang mga fruit-bearing trees o whatever, monocrop pa rin yun. Parang ang naging intercrop mo yung agarwood. Ang purpose lang doon para kumita ka, para meron ka extra income habang naghihintay ka. Balik sa agarwood. Ang agarwood ay pinakamahal na puno sa buong mundo in terms of pakinabang. Kasi yung hinahanap dyan is yung pinaka bango, no? Yung agarwood pagka nasugatan, out in the wild, nasugatan. Paano masugatan? May malaking hayop na dumaan, buhaya, may buhayang dumaan, nasugatan. Makapal yung muka ng buhaya, makapal yung balat eh. Then, pum, okay, may deer, yung usa. Okay, baboy ramo, yung merong pangil na ganyan, no? Mukha ni baboy ramo. Nagsusungay ba? Yung naghahasa ng sungay. Ganun yung yung antlers ba, nung deer. Kahit kambing nga lang eh. May naparaan na kambing, tapos kinayas-kayas yung sungay niyang ganyan. Nasusugatan yung puno. Okay, merong may nagbali. May tao dumaan. Masukal. May mga tubo-tubong ganyan. Kinaskas. Kaya nakatuan lang. Hatawin lang ng yung magpapahinga, gawain niya ng mga Pilipino mga plant farmers. Meron siyang gulok. Gaganyan-ganyan. Tapos pagka napagod, itataga yung gulok sa puno. Para din niya makalimutan sa eye level. At di masugatan yung puno. So the point is, basta ng sugatan, papasok ang fungus, ang fungi na siyang magi-infect do sa puno. And then, pagka na-infect yung puno, merong lalabas siya sa natural process niya, yung resin o yung antibodies niya, babalutan niya yung So, it will be a battle na matagal, no? Malakas yung fungus, dumadami every 30 minutes yun, no? Typical. Dumadami, nagre-reproduce. Yung isa, maging 2, maging 4, parang networking, no? 4, maging 8, 32, hanggang magdamag na, bilyon na. So, just imagine, ito naman, banat siya ng banat. Mamamatay ngayon yung virus na yun, etc. And then, magiging itim yun. Yun yung mahalaga, yung amoy. No? Yun yung So, pag inanim yung puno, makikita mo na nasugatan, may itim sa gitna. Yes, research nyo, no? Agarwood XX. Tapos nun, the Philippine agarwood commands the highest price kung maganda yung infection. Alam nga naman yung timing ma-infection out in the way, mag-alaga ka ng buhaya doon, mag-alaga ka ng usa, okay, That's why nagiging man-made. Pinag-usapan namin yan noon sa SFGF International na we're going to do it na both ways, na merong out in the wild, ganun talaga. Kasi wala pang banat talaga. Ang naging banat kasi ngayon ng mga is basta na-infect siya eh. Wala pang science ako nadidinig, nababasa na how it is infected out in the wild. Basta infected siya.
So nababali. And then what type of fungus ang pumapasok. So blah blah. Pero meron sila nang nagawa ng mga man-made na all over the world na may mga ganun. Asian countries, yung may mga agarwood. Malaysia, Thailand, Vietnam, na nag-aalaga ng, even China, no? Na nag-aalaga ng agarwood and inoculate nila. Inoculation na sinasaksakan, parang dinidrill, tapos sasaksakan, tapos meron pang parang larandilya doon, nandoon yung mixture, at tapos parang may hose, parang nakadextrose. You see what I mean, no? Nakadextrose. So, pasok lang siya ng pasok. So, magkakaroon ng defense mechanism yung puno. Kaya kakaway yung puno, pag isipin mo, panay drill sila, no? Drill sila ng drill, paikot. So, ganun. Pagka nasa gustong gulang na, malaki na yung sanga, na? So, ang tingin nila, mga on the third year o kahit second year lang, maganda na yung ini-infect na nila yung puno. So habang tumataas yung puno, nagsasanga-sanga, tumutubo, kinukure niya yung sarili niya, infected na siya, tumataba na yung puno, lumalaki. At yung agarwood na form na. So isang puno, makakaani ka ng mga 1 kilo hanggang safe na 3 kilos. 1 to 3 kilos. No? Actually, 5 pa nga eh. Pero, ang isang kilo kasi, pwedeng mabenta mo ng 1 million to 5 million pesos. Okay? Pero mas bababa pagka yung grade ng infection, pangit. Yung agarwood. But basically, Malasensis, Aquilaria malasensis, ang pinaka maganda sa lahat because it produces high grade. Pagka sa abroad, yung market, tatanungin mo, Philippines na agarwood, mataas ang value. Now, kung ikaw magtatanim ka, hindi ka makakatinda ng doon diretso. Hindi ka papansinin. Itong conduit na to, itong kumpanya na to, nag-specialize na sila dyan and then pinupull together nila resources, lupa, pera ng mga Pilipino, tuturuan ka. Kasi sa kanila, sinishare nila yung know-how nila and then para makabenta. Why? Because right now, the demand, global demand ng yung agarwood market is between 1.5 to 1.7 billion dollars. 1.5 to 1.7 billion dollars. So kung ano yan, 61 billion, no? Mga ganon. To 62 billion. Hindi, more than pala. Sa kalahati, mga 90 billion. Malaki So, ganun kalaki. And it is projected na hanggang 2030, lapit na, 2030, no? 2.8 billion to 3.1 billion. Okay? So, nag-i-improve yung market, tumataas. Now, kung in business school, kahit walang demand, ang malaga, may product ka na ibebenta. You can create the demand. Yun yung sa akin. That's why ako hindi natatakot na i-nationalize natin. Na pagka umikot ng gulong, ang iniisip ko lang is 10 billion, separate department from DNR, Department of Forestry, headed by a secretary, matinong secretary, hindi corrupt, blah blah blah. Kahit retired siya na ek-ek, no? Hanapin na matinong tao, Department of Forestry, control nila yung project na yan because pagka nataniman mo, there are 8 million hectares, plus minus, 8 million hectares, bakante na forest land. Kasama na dyan yung ibang pag-aari talaga ng gobyerno. Ibig sabihin, pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng Pilipino, no? Tayo, pag-aari natin yan. There are 15 million hectares ng forest land. 30 million hectares ang Pilipinas, 15 million title, 15 million forest land. Classification, yung matataas yung gradient, no? Mga ganyan. 18% na slope pataas ay forest land na. Now,
May mga, siyempre may mga korupsyon, mga gago na mga nasa pwesto na nagkakaroon ng titulo kahit hindi kinakailangan, hindi dapat. Kasi pag-aari nga ng Pilipinas yan, Pilipino. So, maraming usapin, pero ang punto, 7.2 million hectares ang na remaining forest, no? Remaining forest, the new, ano tawag dito? Old growth forest, second growth forest, mossy forest, mga ganun ba? Basta forest, forest gump. Ayan, nandun lahat. 7.2, yan yung protected ng NIPAS law, na protected yung mga forest. So, dahil then yung 8 million hectares, yun yung parang wala, nire-reforest. That's why may mga ano noon na itanim, kung ano-ano itanim. In a span of around 30, 50 years, no? When I was making my dissertation na ano sa PhD management, no? I was trying to prepare my ano tawag doon, dissertation na is about forestry. Taniman yung 8 million hectares na yon. So nag-iisip ako kung ano itatanim. Wala pa yung agarwood noon. I'm telling 2004. Agarwood came mga 2014, 15, 16. Naging prominent na 2017. Doon ako naghanap ng ano na itatanim. Hanggang ngayon wala akong tinatanim. So yun yung ano. Tapos biglang ang ano doon, kung ina-nationalize natin yan, lahat ng Pilipino makinabang. Hindi lang yung may pera ngayon. Kasi ngayon, ang siste, kung ikaw magsasaka ka, wala. Hindi mo maisip yan, hindi mo alam yan. Kung ikaw ay fisherman ka, malay mo rin. Magtatanim ka sa dagat. Ang alam mo, dagat. Pero kung gagawin natin national project, yan, na kahit ikaw, 120 million Filipinos, lahat kayo, busy, at least yung government nag-iisip, mag-invest tayo ng ganito. 10 billion every year for the next 10 years. 10 billion pesos. Sasabihin ng iba, mura. Kasi kung yung sinasabi ng dendrotonics ay you will need about 3 million pesos sa isang hektarya. For 833 na puno, siguro may replacement pa yon. They will link you dun sa source ng mga buto. You get registered yung lupa mo, DNR permit, tapos nun itong seedlings dapat may resibo, merong lisensya, yung source ng seedlings, walang problema dito sa dendro. Alam na nila. Marami nang sumali diyan Then maghintay ka na, and then yung inoculation kasama na yun dun sa 3M. Ang ani mo 40M in 5 years. Tapos there's that na magagawa ng paraan na sanga siya na sanga Puno kasi may root system. Natatandaan niyo yung mga dating vlog na diba may acacia, puno ng acacia, puputulin mo every 3 years or 6 years, sasanga, mas grabe pa. Parang nagpruning ka lang because nandun yung ugat. Parang yung korupsyon, nandun yung ugat. Kaya kahit putulin mo ng putulin, wag naman yung ulo kay Inday Sara yun. Putulin mo na putulin yung mga puno, yung mga sanga para luminaw na ulit kasi yung canopy ng puno nakatatabingan na yung lupa mo. So putulin mo yon, clear na naman. The thing is, magre-rebound yon. In just 1 to 2 years, grabe ulit yon. So the same thing sa corruption. Yun yung ginawa ko example. The same thing with dito sa agarwood o kahit anong puno, pagka pinutol mo, tutubo ulit kasi nandun yung root system. What if, kunwari, yun ang tanong, what if, kunwari, pasangahin mo sa bata pa? Pasangahin mo, bata pa, ako, by my experience, at saka by the way na inexplain sa akin ni Bernie Dizon, if you know the guy, Dr. Bernie Dizon, pagka piningas mo kasi yung pinaka main trunk, no? Piningas mo pagka mga 3 feet pa lang siya. 3 feet.
3-footer pa lang. Sasanga yan. Ganun ang mangga eh. Ganun din ang mangga. Nagawa ko na yan, experience ko na yan. Sasanga, pagka may tatlo, pili ka ng mga 180 degrees ang layo. And, hindi 90, mga ganon. 100 degrees, 120 degrees. Kasi 360 degrees, di ba, pekot? 120, na? Para equally, para balanse. So, yan ang pipiliin mo. Nagawa ko rin yan sa papaya. Naputol ng bagyo yung papaya. Nagsangaan, dami sumanga. Namili lang o 3 lang. So, tumubo siya. 3. Ganon din mangga. Ganon din lansones. Ganon din ano. So, what if yung agarwood, ganon din ang gawin? Na putulin mo rin yung tuktok. Magsasanga yan. Kasi nandun na yung root system. Pag sumanga siya, and then, pagdating dito sa putulin mo ulit. After mga kunyari, 2-footer o kaya 3-footer. Sa akin, question lang kasi, kung kunyari, pwede nyo gawin kung magtatanim kayo. Pagka, kasi ang habol mo dyan, yung sanga na may infect. Mas maraming sanga, mas maganda. Ganun din naman yung mangga eh. Mas maraming sanga, mas maraming dulo na mamumulaklak. Ganun din lasones, mas maraming sanga. Isang sanga kunyari, bigyan ka ng mga 5 kilo. O may 10 sanga ka, 50 kilos, di ba? So, ganon. Ganon yung konsepto. Now, ito, kung aanihin mo yung isang sanga, kung may 3 sanga na ganyan, lagariin mo to, may matitira pa. Tama-tama, ito, magre-recover sa sanga pa. Tapos noon, ito naman. Tapos ito naman, tapos ito, tapos ito. And then you will have yearly harvest, perpetual. Imagine umani ka ng 40 million every year. Kahit nga every other year, umani ka ng 40 million. Hindi nyo na kaya ubusin 1 hektarya. Now, kung gusto nyo gawin nyo kasi private sector, may lupa kayo, 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, taniman nyo. I don't know later on if government will, some people in government, mga politiko rin, who have planted already, na maapektuhan yung pagbaba ng presyo because may volume na, and then yung market, etc. Ayaw nila kasi competition na kayo na magtatanim. Ayoko mangyari yon. Ang gusto kong mangyari is nationalized an overall project wherein all Filipinos ang makinabang, 120 million Filipinos. Gastusan natin 10 billion a year for the next 10 years and then it is self-sustaining already, 100 billion. Ilan yun ninako ng mga politiko? 1 trillion, di ba? Kaya doable yan. And then after 5 years, mayaman na ang mga Pilipino kasi every year, maani ka, every year, mababalikan na natin yung age 70 o 80 pataas, meron siyang pera. Bibigay ng gobyerno. And then 50 to 60, 60 to 70, ganon. And then, settle down tayo sa 40 years old. Pagdating mo ng 40 anyos, bungko na, bigay na sa'yo. Bibigay sa'yo yung pera na thank you for being a Filipino. Thank you for paying your taxes for the last 20 years. 20 years ka nag-graduate, college. Government is too happy to pay you back. And I'm thinking of so much money na, may nag-advise sa inyo dito, kahit 1 million lang per family. You're talking of 1 trillion. 1 million families, household, times 1 million ng isa. 1 million, may 3 doon, 60 million na nakagad yung mga Pilipino na kinabang. Malaking bagay, di ba? And then you do it na isang bagsak. Kailangan mo doon 1 trillion. 1 trillion, 1 million times 1 million eh. So 1 million. 1 trillion. Doable. Tapos noon, pupunta na tayo doon sa Pwede rin yung mga Pilipino na dumepensa sa inang bayan, priority yon. Kaya nga, may purpose for saying to all of you, mga supporter, na pagka nag-rally at nandun ako, hudyat, pagka pinalista ko yung pangalan nyo, listin yung pangalan nyo. Para yun talaga, yun sa akin, grateful ang nation, grateful ang Pilipinas na tinayuan ninyo. Yun yung sa akin.
So, priority yung mga tumayo. Sulat din pangalan. Kundi kaya pagka may itatayong rebulto, kaya wall, no? Dedicated to the following Filipinos who fought for democracy. Ngayon yung mga gago, yung mga troll, mga vlogger, yung mga sumusuporta diyan. Tandaan niyo pa lang kaya ako pinai-screenshot kasi wala silang hindi sila sa priority. Magago eh. Masiraulo eh. Sinusuporta nila magnanakaw eh. So dapat forfeited yung kanilang privilege as a Filipino. Anyway, so ano pa gusto mong malaman? 833 puno from know-how to supervision, tulong, etc. Seedlings, permits, inoculation, pagbebenta na, dyan sila, boom. Sila na magkoconnect sa market, kukunin na, lalagarin na yung puno mo. Ano yun hindi ganun kadali yun kasi imagine yung, rin siya, cost. Labor extensive. Kasi yung mga tao, puno mong ganyan, titipakin nila ng titipakin yung hanggang sa makita ni itim, yun ang lalabas doon, yun yung binibili ron. Isipin mo, yung isang punong ganyan lalagarin, tas kukunin mo yung mga chips na gano'n. So, nakapunta na sila sa abroad at alam na nila yung market. So, nasasabi nila, pinakamahalang Philippine agarwood. Imagine if kunyari, sinasabi kong it is projected na 2.8 billion, 3 billion na kamo by 2030, dollars, no? $3 billion. Imagine if 90% ng Pilipinas galing. So there is a market. We can create a market. Kaya ganyan lang yan. Ganyan lang yung projection yan. Kasi scarce, kokonti. So yung presyo mahal. Okay lang, bumaba yung presyo. Because patak-patak lang naman yan eh. Imagine kung kunyari later on yung mga leftovers ba para sa detergent, para sa sabon, panligo, o kaya para sa mga healthcare products, mga ganun ba, personal care products, o sa mga skincare, may patak ng agarwood. Mabango eh. So, yan yung So, magkaroon ng demand yan. Insenso ngayon ng niya, imagine insenso, no? Mga lang siguro yung byproduct na lang yung mga And then yung puno, etc. Tsaka yung mga natipak, may paggagamitan yan. So basically, I was thinking kung kumita ka ng isipin mo yan, 40 million in 5 years, in 3 million mo. So kung 40 million divided by mo ng 800 na puno, no? Sa 1,000, di parang magkano yung 40 million divided by 1,000. So, yun yung parang conservative na nila. So, kung tama yung inoculation at nag-improve yung science, yung technology, ang basta ang isipin nyo, nasa iyo yung puno. Huwag lang mabagyo. Kaya if I were you, kung magtatanim ako, consider ko rin yung meron akong wind barrier, isa. Meron akong yung orientation ng mga puno ko, 2. Yung rose mo kasi, naka-orient yung farm mo dun sa southeast and northwest direction, no? Kasi ganun yung ruta lagi ng mga bagyo. Ganun yung iba lumilies, hindi na pumapasok sa par. Pero pagka tumago sa atin, nag-landfall, ganyan lagi yung bagyo. Na? So kung orientation mo, kung mamimili pa lang kayo ng lupa, doon kayo bumili, doon makita mo, doon sa ganyang orientation, meron ditong bundok. Natural na wind barrier. Tapos may natural wind barrier ka na, meron ka pang kawayan na shock absorber, wind absorber, no? Yan, kaya eucalyptus.
So, plan for the yung malalakas na typhoon, etc. Okay. So, magandang magtanim kayo ng konti kung gusto ninyo, kung kaya ninyo, pag-ipunan ninyo. Kahit 5 lang nga itanim mo malaking bagay yun. Ako naman, sana, iniisip ko, kung magtatanim lang tayo ng kanya-kanya tayo, kawawa yung mga may iwan. So, maganda yung Pilipinas na, buong Pilipinas na. Akayin na natin lahat ba? Para lahat makinabang. Total, hindi naman natin pag-ari ang puno, hindi naman tayo nag-invento niyang puno na yan, tsaka ng demand Pero nandyan siya. And it can grow in our land. Yun ang maganda ron. Okay. So, napagusto kong sabihin tungkol dyan sa ano na yan. 9 species, Malasensis, Comigiana, Apiculata, Pilarial, iba-iba. Mga nut nun yung iba. Yung sa Vietnam, Kresna. No? Kresna. Iba-iba pero halos magkakapares ng dahon. May malapad na dahon, may manipis ang dahon. Ganun ba? Yung iba yung bunga. So, Dendrotonics. Marami na nagtatanim, hektar-hektare tinatanim, but ang sabi nila, so far, 1,000 hektarya pa lang ang natataniman sa Pilipinas yata. And 54,000 hectares ang kailangan sa demand. Kung titingnan nyo, divide nyo na lang yung market, growing pa yung market, no? Sipin nyo from kung i-reverse ninyo yung numero, no? Laki ng growth The demand now is 1.7 to 1.7. 2026 ngayon. By 2030, 2.8 billion to 3.1 billion. Tingnan nyo, i-compare nyo yung dalawang numero. 1.5, 2.8, halos doble, no? 1.5, doble mo, 3 na So, kung kunin nyo yung average, in 4 years time, 5 years na kamo, 26, 27, 28, 29, 30. In 5 years time, magdo-double yung demand. Yung, niya. Grabe, no? In 5 years time. You can imagine, kung make growth na ganun kalaki, magdo-double. So, ibig sabihin, a year, 20% ang itinataas ng demand. Laki yun. Why? Because you're talking of 8 billion. Sipin nyo ngayon. Kumita ka ng kung 8 billion ng mga tao yan, kumita ka dyan ng parang di ba, noodles, pagka Lucky Me, kumita ka ng piso-piso, 100 milyong 100 million Pilipinos, may 30 million na Pilipinos, poverty line, yung nakakainin, Lucky Me. Tumikita ka ang piso-piso na lang 30 million, 30, basta yan, sige lang, yan ang kainin nyo lagi. Yan lagi almusal nyo, yung tanghalian nyo. The piso-piso lang, times 30 million household. Imagine that. The 30 million, kung daily yan, the 900 million sa isang buwan. Laki, no? Kung kumita ka 5 piso, hindi naman pwede, wala nang bibili. So, piso-piso lang, okay na. Volume. So, ganun din to Kunyari, insenso. Insenso, kaya yung mga repellent, no? O whatever, application. Inisip ko nga, detergent, may variation. Hindi yung i-cheapen mo yung talagang original na scent ng what makes it expensive. Yun yung the demand can be created, variations can be created. Yung ganun ba? Kung titignan yung mga pabango, daming variations So basically,
what is important is the Philippines can be known globally as the number one producer ng agarwood. We have the land to do it with. We have the budget na ninanakaw lang ng mga gago. And the private sector, yung mga may-ari ng lupa, 15 million hectares din yan, kahit mga 2 milyong hektarya mataniman. Or pwedeng iba pang mga products na encourage ng gobyerno. Sabi ko nga, pagka umikot yung gulong at napag-usapan nila yan, ang dapat dyan, you think of 10, 20 products that the Philippines would be known for globally. Let's do it. No? We have the land to do it with. We have the technical know-how, and then gawin natin. Kung bigas nga, dapat tayo number one producer ng bigas sa buong mundo. Wala, tayo number one exporter. Number one importer na nangyari sa atin. Sad sugar, tobacco, saging, pinya. Ang daming mga produkto. Ngayon, kung mag-ano tayo, wala. Kasi masyado tayong, wala sa focus. So, it's a good thing na itong dendrotonics na to ay ang passion niya is makatulong sa mga kababayan din at para ma-assist, no? So, yun ang subukan nyo. Marami na ako sinabi tungkol dyan. So, if you're interested, puntahan nyo lang yung dendrotonics na webpage, no? And then from there, pasukin nyo, subscribe kayo dun sa mga lumilitaw sa YouTube para lahat ng publication na meron kayo. Okay, so anong natin dun sa merong may next topic. Ang natin tong kay may mga usap-usapan na nadinig mga tao mga teacher no, at saka mga kain-kain lang sa tabi-tabi at sa restaurant pa, iba-ibang mga venue, iba-ibang usapan, pinag-usapan yung impeachment. Ang yung tao pinag-usapan at ang conclusion kagad nila, si Inday Sara talagang magnanakaw. Yun yung inaano nila. At sobrang laki daw na ninakaw. Tapos nun patago para withdrawal. Yan ang sinasabi ng mga tao nag-uusap. Tapos may inutusan pa para mag-withdraw. And then dumaan sa backdoor. You see the effect of yung ginagawa sa impeachment release to destroy Inday Sara. Yun yung nakakainis kasi yung mga Pilipino may conclusion of fact na kagad. Conclusion of law, kagaya ginawa ni De Lima na wala pa wala pa ebidensya Wala nga ebidensya pinapakita. Yung withdrawal ng bangko na sinasabing unusual, hindi unusual yon. Unusual sa atin kasi wala tayong pera. Pero sa government to government, wala yun, usual yun. Tignan niyo yung withdrawal ng Malacanang. Tignan niyo yung withdrawal ng Office of the President. Di ba? Tignan niyo yung withdrawal sa Senado. Withdrawal sa whatever, sa ibang agencies. Nare-railroad yung utak ninyo, gawa ng prosecution, nitong Team Marcos. Nakaganyan kayo, kinanal kayo kagad para magkaroon kayo ng bias. And gustong-gusto nila yan, yung mga ganyan ng usapan na. Kasi ibig sabihin, nag-work yung kanila. Now the impeachment, when I say it it might be a cover also. Parang sundan pa ng Paxilica na another cover na pag-usapan. So, meron ka ng layering ng mga kwento-kwento para pag-usapan ng taong bayan. Meanwhile, they get away with what they're doing. Mali-maleta. Pera-pera. Dami. Trilyon na.
Walang nangyayari, walang investigasyon. Nandito tayo sa impeachment. Natakpan ito eh. Ngayon ang usapan, Inday Sara, ganyan-ganyan. Nadagdagan pa nga mamaya. Inday Sara, tapos noon itong Paxilica na pinag-uusapan din. So, wala eh. Nandun, nakalimutan na. So, meanwhile, pinupunti rin nila yung mga leader no nagrarally at yung mga nagsasalita tungkol dun sa nakaw na yaman, yung nag-deliver ng pera. Ang ano nitong administrasyon na to, while it may still be a cover, yung impeachment and probably to destroy Inday Sara, render her useless, hindi makatakbo yan sa 2028. Ang isa pang epekto hindi masyado nakikita ng mga tao ay yung the impeachment is also widening the gap, the division among Filipinos. And nagkakaroon ng stronghold, ng foothold, yung mga itong administrasyon sa mga naniniwala talaga. Na dati okay, wala eh. Pero ngayon, naniniwala sila dito at ang peg, walang niya si Inday. Magnanakaw talaga. Pero mga Pilipino na naniniwala kayo dito na tama lang dapat ang impeachment, huwag niyong kakalimutan na mas grabe yung ginagawa nitong mga animal na to. Inday Sara exposed the corruption. She was the one who was exposing the corruption, not Marcos. No? Sinabi ni Inday, yung pera, kontrolado ng dalawang tao. Wala naniniwala sa kanya. Tapos ngayon pumutok yan, kita nyo. Ngayon, siya pa yung ini-impeach. So, ang nangyayari, yung effect pa ng impeachment, base ito sa mga nag-uusap-usap na to, nakikita na nag-galvanize yung division. Gusto-gusto na administration niya para pagka civil war tayo. Yun. Para pagka ito, hindi makapag-people power ito. Hindi kasi may sasalo, may lalaban para sa administrasyon. Ia-outlaw ngayon tong Duterte. Yun yung Kaya nga, this administration is really dangerous. This napakasama nitong na to. Nagnakaw na nga, ayaw pa nilang umalis. Naninira pa sila, tapos nun, walang yape. Gagamitin pa kayo, mga kababayan, mga Pilipino, gagamitin pa kayo para talaga banggain ang mga totoong Pilipino. At sa tingin nila, sila yung totoo. Itong babangga sa mga Pilipino na concern kayo, mga OFW, lahat ng Pilipino, na gustong tapusin itong mga kawalangyan na to. Pero hindi, meron sila na mga ek-ek na Pilipino na pinoform yung utak ng kanilang mga sokmed, mainstream media, vlogger, troll, mga pronouncement nila na magaling si Marcos. Tapos nun, boom! Kasi kung kita niyo usap-usapan, wala na sa rason itong mga to. Matatalino itong mga taon to. Nasa middle class sila, tsaka may mga teacher, yung iba dyan, professional. Grabe. Kaya nga, ano nangyari? Ba't nagkaganyan? Ayan, administration. Na wala nang rason, wala nang sense of thinking ba na, paano naging guilty si Inday? Withdrawal lang sa bangko. Hindi ba naisip magkago kayo? Yung ganun. Yung kay Inday Sara dumaan sa bangko. Yung inyo Mariosep Paano nangyari? Naging maleta yung nilagay sa maleta yung pera. Saan galing yun? Saan galing yung pera? Yun ang di natin alam. Paano? Sino nung i-withdraw noon? Saan galing yung pera? O, di ba? Hindi, walang paper trail. Hindi, the mere fact na pinapakitaan nila ng cheque, pinirma ng disbursement officer authorized to receive the money, kasi nga DepEd o kaya OP, may resibo. Hindi ka makanakaw doon. At pangalawa, may COA na mag-oversight doon sa pera.
yung kanila walang oversight ng COE. O sindikato na kasi merong check na GPS, ayun, nandun yung project. Pero wala, picture lang yun ang pinapakita. Meanwhile, yung mga tao, hindi alam. Wala, nabaha, kaya nga na-expose eh. Kaya nga, imagine itong nangyayari sa bansa natin, ano? They're trying to cover their tracks. May impeachment. Yun nandun na usapan ngayon bago yung Paxilica. One after the other, iba-ibang level. Kaya nga, ang sama talaga na nangyayari sa bansa natin. Kasi sila pa ngayon ang tama. Sila yung tama. Huwag kayong mga animal kayong mga politiko, kayong mga magnanakaw. Hindi, mauubos din yung nyo. Mauubos din swerte ninyo, mga animal kayo. And heaven will deal with you, mga animal kayo. Okay lang kung gamitin kami ng langit na to deal with you eh. Okay lang eh. Kung tayo ng mga walang niya kayo, ginako nyo talaga Pilipinas. Mga bastos kayo. Hindi naman ganyan yung Pilipinas na gusto namin iwanan. Okay. Tapos noon, ang isa pa na is yung kay Inday Sara. Yun ang title ko eh. Paano natin maiwasan yung paano maiwasan ang ambush, no? Ewan ko kung AI generated yun, pero mukhang normal na normal yun. In-interview siya no? And then kinakalat ngayon yan at binibira ngayon yan ng mga troll, mga vlogger, pati mainstream media. What do you comment? Can you comment about Paxilica? What do you think about Paxilica? Hindi alam ni Inday. Yun. Hindi, she cannot comment on that. Now, what you got is an honest answer na hindi niya alam. Ay, ngayon ko lang nadinig yan eh. Para, kung kami noon sa serbisyo, may tinatawag kaming SOP. Sa Ranger, may SOP kami para maiwasan yung ambush, no? Maiwasan yung ambush. Pagka, yung terrain pa lang, yung terrain analysis pa lang, pagka papanik yung sasakyan, yung papanik yung paahon, magmiminor eh. Hindi ka pwedeng turi-turi kayo, maubusan ng buwelo eh. Kaya, pagka nagmiminor, o kaya ganun din pagka pababa. So, sa amin, tinuro sa amin, identifying yung ambush site. Malayo pa lang, alam mo na. At pwede mo tignan yung ruta mo sa mapa at makikita mo talaga ano yung mga ambush site. So, pwede mo markahan and then habang alam mo na, lalo na kung nadadaan ka na lagi doon. So, ang isang way, pagka dumadaan ka doon, huwag kang tuloy-tuloy. Pwedeng bumaba ka, dalagang delikado at meron ng history na may naging ambush dyan, baba ka, padala ka ng tao doon. Pwedeng dadaan ka doon, magpadala ka unang tropa ron. One day, para route security tawag. No? Ngayon kung biglaan, travel ka ng gabi. Gabi, para yung tas walang buwan, dilim. Para mahirap pa tamaan. No? Pero lang kung meron ng scope yung tao na infrared, no? High-tech na ngayon eh. So, and then matulin talaga yung sasakyan. And then ready. Sa amin, nangyayari, left and right, pagka ganyan, nakatutok na yung mga baril namin dun sa ambush area. Nakatutok na ganyan. Nag-unsafe pa nga kami eh. Para pagka talaga may putok dyan, makabawi man. Siyempre, pagka ikaw yung head, niisip mo, ano talaga yung, hindi ka dapat pumutok. Ang unahin mo talaga is yung magbigay ka ng command, no? Paano maiwasan yung ambush, yung ganong kay Inday? Dapat, merong, kung ginagawa naman siguro yan eh, yung everyday, siguro, yung mga pinaka-aid mo, yung pinaka-aid o kaya yung pinaka-close na assistant, no, magbigay kayo ng bullet points na brief ba? One-liner, one phrase, ganun. Kaya yung mga araw-araw may mga bagong mga balita, di ba? So kunyari, Paxilica,
lagay mo, Pax Silica. Tapos nun, consortium led by US-led consortium, member ng Pilipinas, 90 ganitong ganyan. December 2025 siya inorganize, tapos noon, January, sumali yung Pilipinas. Mga one line lang na mga bullet points na mahalaga. Pagka tinanong ng subject, tsaka mo explika. Kaya kayo, dapat, alam nyo lahat. Yung bossing, hindi kinakailangan alam niya lahat. Kaya ka nandiyan kayo. Hindi yung pakamas-kamas na palagaan nyo rin yung amo nyo. Maalagaan nyo. Maambus eh. Pagka naambus, patay kang bata ka eh. Buti na lang, hindi bolera. Eh kung sinabi, Pax Silica. Kung nag-BS siya, ay buti, lalo ko masama. Hindi ako makapag-comment dyan, di ko alam. Kaya nga lang, yun, may spin kasi ng mga kalaban. Kaya nga, pwedeng iwasan ba natin ang ambush? No? Bullet points araw-araw. Pagka kuya, on the go kayo, sasakyan kayo, bigay. Ganun lang, bullet points. O kaya, cellphone, isend nyo sa cellphone. May screenshot ka, bullet points, ganyan-ganyan, tapos yung boom, padala sa cellphone. May cellphone naman yung ali. Babasa niya. Ma'am, pakibasa. Ma'am, nabasa mo na. Okay. Nandun, tapos, now, November signing, kasi binanggit ni Bangag sa zona niya eh. So walang walang dahilan kundi hindi alam eh, di ba? So para maiwasan ang ambush para sa akin, para wala nang maraming ek-ek, maiwasan yung ambush, i-bullet points ninyo lahat na nangyayari araw-araw, day-to-day basis. Lahat ng may sumabog doon sa DOJ daw. Yung balita. Saan galing yung balita? Yung source ng balita. Details to follow. Ganun lang. Play safe kayong kung sino man nagpapakita doon sa subject. Ganyan din gawin nyo sa presidente. Para yung presidente nyo hindi rin maambus. Ganyan ang gawin nyo doon sa mga bossing ninyo. Kung chief of staff o kaya kung sino man, yung related ba? Kung hindi, all-encompassing na. Mga chismis, mga ganon-ganon. Para. May interview kasi. Pagka na-interview, tapos buta-buta, pangit eh. No? Pangit. Kasi, Vice President eh. Nung nadinig ko siya, ewan ko, feeling ko na nainis ako dun sa sino man yung dapat nag-i-inform sa kanya. No? Given that time na hindi niya kayang basahin lahat yan. Hindi niya kayang basahin lahat yun sa So, pinaka-safe dyan, bigyan niya ng bullet points yung tao. No? A, B, C, D, E. O kaya kung dated siya o kaya kung ano yung pinakamahalaga ng mga topics ba. Pax Silica, issues, water, energy, ganon. Issues, 20 million liters a day consumption. Saan kukunin? Ganon ba? Saan nila kukunin? Energy, ito yung consumption, blah, 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 blah. Land, 1,600 hectares, 4,000 acres, doon sa Clark, sa Subic, doon sa Pampanga, Clark and Tarlac. Yung mga ganun ba, bullet points lang, mabasa niya. Tapos nun, maglagay kay link. May cellphone naman ngayon eh. Hindi mo i-type na sa computer, dire-diretso. Link lang, link. Kundi kaya, i-summarize nyo na and then bullet points. Nangyari to. Patayan. May pinatay na estudyante. Alam niya kagad. May pinatay na mga nagde-deliver. May pinatay na vlogger. Ganun ba? O kaya may buy bus, ganitong karaming droga, etc. All the topics, headlines, she should know.
para pagka in-ambush interview siya, she can answer. Ang safe answer, pwede pa kung talagang high-tech na kayo, one level up, pwede kayong ganyan, question, possible questions, boom, boom, boom. Option, answer, boom, 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 boom. Pili siya, bala na siya. O ano, gano'n na snappy na aid na o executive assistant whatever. Parang hindi nagbumukang hindi niya alam eh. Alam na maraming Pilipino yung Paksilika tapos nun hindi niya alam Vice President. Pangit tignan. Naambus talaga kayo. Yun yung ano doon. So para maiwasan yun, suggestion lang, kung nakaligtaan o hindi nabasahan, lessons learned yun. At it's not the end of the world. Ano lang yan. Ang safe answer kasi pagka ganyan, pag-usapan nyo, ang safe answer pag hindi nyo alam, can I not comment on that muna? Let's wait for the succeeding na balita. Ganon, succeeding information. Mahirap magsalita pagka hindi pa natin alam. Talagang hindi pa natin alam eh. Hindi pa niya alam. Hindi niya alam. O di, yun ang safe na sagot. Na on the spot kasi. Na on the spot. Kaya hindi kasalanan ni Inday yun. Kasalanan yun ng mga nakapaligid. Tandaan nyo, sa gobyerno kayo, sa amin, when a 4-star general takes a hit, kasalanan nyo na ADCAM niya. When a 3-star general, commanding general of the army, takes a hit, kasalanan. Hindi niya alam eh. Kasalanan nyo ng ADCAM niya. Hindi niya alam schedule niya. Pucha, kasalanan na ADCAM yun. Kasalanan yun. Meron pala kayo alas 3 with the president. Hindi mo sinabi. Tutulog kang ganyan, dosing ka, tapos tinapi kang ganyan, gising ka pa, nagulat ka pa, na ano ka pa, tapos nun, ano next schedule natin, tapos tinignan mo, alas 3 sir, with the president. Sabi sa'yo nung general, putang ina, alas 4 na eh. Grabe yung kasalanan mo na yun, di ba? Alas 4 na eh, tinapi ka, o saan tayo ngayon? Alas 4 na, alas 3 yung meeting ninyo. Dapat ganon, meron kang sulat-sulat. Kung merong pinanggalingan kayo, kumain, napasarap yung kain, kwentuan, tapos nun, sulat ninyo, share reminder, meron tayong 3 o'clock with the president. Ganon, next schedule. Hindi kayo mabubutata. O, tapos nun, pagka ganyan mga interview ng Paksilika, nasa ano na yan, nasa subject na yan. Ang best na sagot dyan, can I not comment on that yet? Hintayin natin yung dagdag pa na informasyon. No, safe! De tahimik. Wow, huwag na muna tayo mag-comment dyan. De safe. Nabigla kasi siya eh. Hindi maiwasan yung bigla na maambus ka kung handa ka doon sa ambush site. Nagpadala ka ng tropa. Ibig sabihin, may first-hand information ka kung ano yung nangyayari. Hindi out in the blue, hinugutan ka na media. Ma'am, ano comment sa Paksilika? Ano yun? Paksilika. Paksilika, yung fax machine, o kaya yung FUCK. What the fuck? Wala na talaga tayo. Kaya nga, ako yun yung kasalanan, yung mga nakapaligid, ako yun yung kasalanan. Naipit yung subject doon, na-ambush kayo. Ang ambush pa naman, pagka nangyari ambush, kalahati ng katawan mo, timbog ka na. Kalahati ng katawan mo, patay ka na. Ambush site eh, pinaghandaan ng kalaban. Ano mo, what do you expect?
Eh pagka may IED pa doon sa dadaanan mo sa kalsada, sumabog po yung sasakyan mo, patay ka talaga doon. Ambus. Eh bakit nabubuhay yung ibang ranger? Ba't nabubuhay yung ranger, scout ranger? Ay, babanatan ng scout ranger pagka talagang violating SOP. Dumaan doon, ambush site, hindi na ganda. Oh, sumabog, boom, kunana, bam, 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 volume of fire, bam, 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 bam. Oh, ano nga, anong sisigaw ng opisyal? Rush up! Sugod! Takbo yung kalaban. Namtoko ay Dalawa lang ang solusyon dun sa... tatlo. Tatlong solusyon ambush site. Pagka na-ambush ka na. Ng mga sundalong nakikinig. Number 1, get out of the killing zone. Pero remember, yung killing zone, lagi may blocking force yan. Get out of the killing zone. Ang problema dun sa ambush sa Mawab, 7 na kilometro yata, 3 kilometro yung haba ng reinforcement, may umambus. Hanggang cook, hanggang mga combo-combo na nagre-reinforce, inambus pa rin eh. So mahaba yung ambush area. Pinagplanuhan, yun ang delikado pagka maambus ka. Hindi ka nag-iisip, hinayaan mo, patay ka. Number 1 na get out of the ambush site. Number 2, rush up na lang. Mamamatay ka na rin lang, puta ka na, die fighting. Hindi yung iniisa-isa kang pinipick up ka. While busy yung kalaban na may inaasintang next target, hindi niya nakikita yung dito sa kabila, may lumulusob, tumatakbo, nirarush up yung posisyon. Matsatsambahan kayo nun. And the moment na patigasan na ng dibdib yun. Pagka may konting daga sa dibdib yun, takbo yung mga yun. Kasi sumisigaw ka, wah! Pangatlo, our Father who art in heaven, magdasal ka lalag. Yeah, patay ka na nun pagka na-ambush ka. So, para may iwasan yung ambush, dapat napaghandaan. Yung rush up, na sinasabi ko, haharapin mo, yung tropa mo, hindi kayo nakapaganda, na-ambush ka, ngayon mo na nadinig yun, yung tanong, ang pinaka-the best doon, harapin mo. I cannot comment on that yet.